Ang pangalan ko ay Tala. Ako ay 29 na taong gulang at 10 taon na akong naninirahan sa Maynila. Ako ang invisible bank account na nagpapanatili sa aking pamilya na hindi lumubog. Ngunit ang sandaling napabago sa lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ay sa kasal ng aking kapatid na si Paolo sa Taguig. Ang silid ay puno ng mga puting bulaklak at mga kristal na baso. Naglakad ako patungo sa head table para hanapin ang aking upuan. Si Bianca, ang bride, ay humarang sa harap ko. Hindi siya nagumiti. Itinuro niya ang kanyang daliri na may maayos na manicure sa likurang bahagi ng silid, sa mismong tabi ng mga pintong bakal kung saan labas-masok ang mga waiter na may dalang mga tray ng pagkain. Mabigat ang amoy ng grasa doon. "Hindi ka pwedeng upo sa amin, Tala," sabi niya. Ang boses ay mahina at malamig. "Hindi ka lang bagay sa aesthetic. Masisira mo ang mga litrato. Doon ka na lang tumayo sa malapit sa kusina." Tiningnan ko si Paolo, ang aking kapatid, ang lalaking binayaran ko ang lahat ng mga utang. Nakita niya ako at yumuko na lamang siya sa kanyang plato. Hindi niya ako ililigtas. Humigpit ang kapit ko sa aking clutch. Sa loob nito ay may sobre na may tseke na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Regalo ko yun sa kanila. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Tumalikod lang ako, lumabas sa pinto, at dinala ang pera ko paalis. Ngunit bago ko sabihin kung paano nagbago ang lahat, i-like at i-subscribe ang kwentong ito at mag-iwan ng komento. Saan kayo nanonood? Ang pangalan ko ay Tala. Ako ay 29 na taong gulang. Ang mabibigat na pintong kahoy ng venue ay sumara sa likod ko ng may mahina at mamahaling tunog. Isang tunog na naghiwalay sa akin sa init, sa musika at sa amoy ng inihaw na tupa. Agad akong nag-isa sa koridor. Tumunog ang aking takong sa marmol na sahig, isang malungkot at matalim na tunog na umaling-aungaw sa mataas na kisame. Nilagpasan ko ang babae sa coat check na tumingin mula sa kanyang telepono at binigyan ako ng nalilitong tingin. Hindi ako huminto. Hindi ako pwedeng huminto. Kapag huminto ako, baka bumalik ako. Baka humingi ako ng tawad. Baka tumayo ako sa tabi ng pinto ng kusina tulad ng isang mabait na kapatid at maghintay na kaawaan ng isang waiter at bigyan ng isang baso ng mainit na champagne. Itulak ko ang pangunahing pintong salamin at lumabas sa gabi ng Maynila. Ang hangin ay basa at malamig. Hindi malakas ang ulan, ngunit ito ay tuloy-tuloy. Iyong walang humpay na ambon na nanunuot sa iyong mga buto. Wala akong payong. Hindi ako tumakbo. Naglakad lang ako. Hinayaan kong tumama ang ulan sa aking mukha. Mas totoo ang pakiramdam nito kaysa sa peking init sa loob ng hall na iyon. Ang sasakyan ko ay nakaparada sa malayong lot. Malayo sa valet stand, kung saan nakahanay ang mga luxury SUV at sedan na parang mga makintab na salagubang. Nilagpasan ko ang isang puting G-Wagon na sasakyan ng tatay ni Bianca. Nilagpasan ko ang isang vintage na sasakyan na pagmamay-ari ng isa sa mga investor ni Paolo. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa ang semento ay naging bitak-bitak at hindi pantay. Hanggang sa ang mga ilaw sa kalye ay lumabo na. Nandun na ang aking kulay abong Toyota Vios. 8 taon na ito. May bahagi na ng kalawang sa may likurang gulong. Ang bumper ay may UP mula noong natamaan ito ng shopping cart 3 taon na ang nakakaraan. Hindi ko ito ipinaayos dahil ang deductible ay 25,000 piso. At noong buwang yon, kinailangan ni Paolo ng 25,000 piso para sa isang networking dinner para pahangain ang kanyang mga kliyente. Kaya, nagmaneho ako ng yuping sasakyan para makabili siya ng steak para sa mga estrangjero. Binuksan ko ang pinto ng manual
dahil ang baterya ng key fob ay naubos na 2 linggo na ang nakakaraan. Sumakay ako sa driver seat. Ang tela ay malamig at matigas. Ang loob ng sasakyan ay amoy lumang kape at basang floor mat. Inihagis ko ang aking bag sa passenger seat. Ang sobre, ang may tsekeng 500,000 piso, ay nadulas at nahulog sa sahig. Pinakatitigan ko ito. 500,000 piso. Ang papel na yon ay representasyon ng 2 taon ng aking buhay. 2 taon ng pagtanggi. Hindi sa bakasyon. Hindi sa mga bagong damit. Hindi sa paglabas kasama ang mga katrabaho. Hindi sa pagpapaayos ng sasakyan. Hindi sa pagbili ng magandang shampoo. Tinipid ko ang bawat sentimo. Inilagay sa isang hiwalay na savings account na pinangalanan kong Kasal ni Paolo. Gusto ko silang bigyan ng isang bagay na kahanga-hanga. Gusto kong maging kapatid na tutulong sa kanila na simula ng buhay ng walang utang. Pinaandar ko ang makina. Pumutok-putok muna ito sandali bago tuluyang umandar. Binuksan ko ang mga wiper at headlights. Ang mga ilaw ay humiwas sa ulan, nagbibigay liwanag sa basang aspalto. Lumabas ako ng parking lot. Tumatalsik ang tubig sa mga lubak. Habang pumapasok ako sa madilim na highway, ang katahimikan ng sasakyan ay bumalot sa akin. Walang musika, walang boses, tanging ang ritmo ng hampas ng wiper. Ang isip ko ay nagsimulang maglakbay. Bumalik ito mula sa kasal, patungo sa nakaraan. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa matematika. Ang buhay ko ay isang serye ng mga mathematical equations na hindi kailanman naging pabor sa akin. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa manibela. Magaspang ang mga ito. Ako mismo ang gumagawa ng aking mga kuko dahil ang manicure ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000 sa magagandang salon. Ang mga kuko ni Bianca ay perpekto, mahaba at pinintahan ng soft blush pink. Sino ang nagbayad nun? Naalala ko ang isang gabi ng Martes 4 na taon nang nakakaraan. Ako ay 25 noon. Nagtatrabaho ako bilang junior analyst. Kumikita ng maayos pero nakatira sa isang maliit na studio apartment para makatipid. Tumunog ang telepono ko ng 11:00 ng gabi. Ang nanay ko yun. Ang boses niya ay gipit at mataas ang tono. Tala, salamat sa Diyos at sumagot ka. Si Paolo, may problema siya. Bumagsak ang sikmura ko. Nasaktan ba siya? Hindi. Siya may problema sa kanyang matrikula. Nakalimutan niyang magpasa ng mga papel para sa kanyang grant at lumampas na ang deadline. Kung hindi siya makakabayad ng 200,000 piso bukas ng umaga, tatanggalin nila ang mga klase niya. Hindi siya makakapagtapos. Tala, masisira ang kinabukasan niya. 200,000? Bulong ko. Nay, wala akong ganong kalaking pera na nakatago lang. Meron kang ipon, sabi niya. Hindi yon isang tanong. Palagi kang magaling sa pera. Iniipon mo ang lahat. Hindi katulad mo si Paolo. Siya ay isang visionary. Hindi siya nakatutok sa mga detalye. Please, Tala. Hindi namin kayang bayaran yun ngayon. Ang insurance ng bahay ay kailangan na ring bayaran. Babayaran ka namin. Pangako. Nagbayad ako. Pumunta ako sa bangko kinabukasan at nag-wire ng pera. Binayaran ba nila ako? Hindi kailanman. Pinasalamatan ba ako ni Paolo? Hindi. Nung nakita ko siya noong Pasko, nagkwento lang siya kung gaano kahirap ang kanyang semestre. Hindi niya kailanman binanggit ang tseke. Hindi niya binanggit na nag-instant noodles lang ako sa loob ng 3 buwan para mabuo ulit ang ipon na yon. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Namuti ang aking mga buko-buko. Lalang lumakas ang ulan.
Naalala ko ang paglulunsad ng negosyo, ang tech startup ni Paolo. May malaki siyang ideya para sa isang app. Kailangan niya ng kapital. Nagtawag ang tatay ko ng family meeting. Naupo kami sa dining table. Iyong gawa sa mahogany na bawal kong gasgasan. Kailangan nating suportahan si Paolo, sabi ni tatay habang nakatingin sa akin. Kailangan niya ng garantor para sa business loan. Kailangan ng bangko ng isang tao na may regular na kita at magandang credit score. Ikaw yun, Tala. Bakit hindi niyo magawa, Tay? Tanong ko. Ang mga asset ko ay nakatali sa bahay. Mabilis yung sagot. At ang credit ng nanay mo ay, alam mo na, ikaw lang ang meron, Tala. Kung hindi ka pipirma, mamamatay ang pangarap. Gusto mo bang ikaw ang maging dahilan kung bakit mabibigo ang kapatid mo? Ang guilt. Iyon ang palaging ginagamit nilang sandata. Kaya, pumirma ako. Inilagay ko ang pangalan ko sa isang loan para sa 2.5 milyong pesos. Naging garantor ako. Isinugal ko ang aking pinansyal na kinabukasan sa pangarap ni Paolo. At ano ang nakuha ko? Naging invisible accountant ako. Ako ang nag-aayos ng mga libro dahil ayaw ni Paolo sa mga numero. Nakita ko ang mga gastos. Nakita ko ang mga client dinner na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Nakita ko ang mga office supplies na sa totoo lang ay mga bagong iPad para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Kapag binabanggit ko ito, iirapan lang niya ako. Relax, Tala. Kailangan mong gumastos ng pera para kumita ng pera. Mayroon kang scarcity mindset. Iyan ang dahilan kung bakit analyst ka lang at ako ang CEO. Scarcity mindset. Napatawa ako ng malakas sa loob ng bakanteng sasakyan. Isang tuyo at masakit na tawa. May scarcity mindset ako dahil ako ang nagbibigay ng kasaganaan para sa lahat. Ako ang balon na patuloy nilang kinukuhanan ng tubig nang hindi man lang nagtatanong kung tuyo na ba ang balon. Tumingin ako sa rearview mirror. Mukhang pagod ang aking mga mata. May maitim na bilog sa ilalim nito. Ako ay 29 na taong gulang, pero ngayong gabi, pakiramdam ko ay 50 na ako. Lumabas ako sa highway at pumasok sa aking barangay. Ang mga bahay ay lumiit. Ang mga bakuran ay naging masikip. Nakatira ako sa isang apartment complex na tinatawag na The Willows, na isang magandang pangalan para sa isang gusaling semento malapit sa industrial park. Ipinark ko ang aking sasakyan sa aking slot. Kinuha ko ang aking bag at ang sobre mula sa sahig. Umakyat ako sa 3 palapag ng hagdanang semento. Ang ilaw sa pasilyo ay kumukurap-kurap, umuugong na parang nakulong na langaw. Ang angkarpet ay amoy basang balahibo at sunog na ulam ng kung sino. Binuksan ko ang aking pinto at pumasok. Ang aking apartment ay maliit, mga 55 square meters lamang. Ang sala ay siya ring dining room. Ang aking mga muebles ay simple lang. Isang kulay abong sofa na nabili ko sa sale. Isang maliit na bookshelf, isang TV stand na ako mismo ang nag-assemble. Malinis ito. Maayos. Ngunit bahay ito ng isang tao na takot gumastos ng pera. Naglakad ako sa kusina. Ang counter ay laminate, bahagyang natatuklap sa mga gilid. Ipinatong ko ang sobre sa counter. Tiningnan ko ang aking maliit at madilim na kaharian. Pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata at naisip ang bahay ng aking mga magulang. Ang granite countertops, ang mga stainless steel appliances, ang wine fridge. Naisip ko ang apartment ni Paolo sa BGC, ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame, ang exposed brick, ang espresso machine na mas mahal pa sa sasakyan ko. Paano ito nangyari?
Nangyari ito dahil pinayagan ko. Naglakad ako sa banyo at binuksan ang ilaw. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng damit na 2 taon na ang tanda. Nakita ko ang buhok na ako mismo ang naggupit para makatipid ng 3,000. Nakita ko ang isang mukhang simple, walang palamute, dahil ang makeup ay hindi kinakailangang gastos. Ako ang poste sa silong. Ako ang humahawak sa buong istruktura, nakabaon sa dilim habang sila ay may party sa bubong. Sila ay sumasayaw, umiinom at tumatawa sa ilalim ng araw. At hindi nila naisip kahit minsan ang poste na dumadaing sa ilalim ng kanilang bigat. At ngayong gabi, ang poste ay nagkaroon na ng bitak. Tapos na ako, bulong ko sa salamin. Tapos na ako magbayad para sa party na hindi naman ako imbitado. Naghilamos ako ng muka gamit ang malamig na tubig. Ang gulat nito ay nagparamdam ng galing. Ginising ako nito. Hindi na lamang ako kapatid na yun. Hindi na lamang ako anak. Ako ay isang investor. At napantanto ko lang na ang investment na ito ay isang scam. Bumalik ako sa sala. Hindi ako naupo sa sofa. Humila ako ng isang matigas na kahoy na upuan sa aking maliit na dining table. Binuksan ko ang aking laptop. Ang screen ay kuminang na asul sa madilim na silid. Yun lang ang tanging ilaw. Oras na para tingnan ng mga libro. Oras na para makita ng eksakto kung magkano ang gastos ng pamilyang ito. Binuksan ko ang aking laptop. Ang fan nito ay umugong, isang mahinang tunog sa tahimik na apartment. Itinipi ko ang aking password. Ang aking mga daliri ay matatag na ngayon. Ang panginginig ay huminto na. Isang malamig at clinical na focus ang namayani sa akin. Nag-login ako sa website ng bangko. Mayroon akong login credentials para sa Siglotech, ang kumpanya ni Paolo. Ako ang guarantor, ang financial backbone, kaya sa technical na aspeto, meron akong administrative access. Siguro inisip ni Paolo na hindi ko ito ginagamit kailanman. Inakala niyang sobrang hinhin ko, sobrang nagtitiwala, o baka sadyang sobrang tanga para mag-check. Inakala niyang pipirma lang ako ng mga papel at titingin sa malayo. Sa loob ng maraming taon, yun nga ang ginawa ko. Nagtiwala ako sa kanila. Itinipi ko ang username, siglo_admin. Itinipi ko ang password, EmpireBuilder1. Typical na Paolo. Akala niya nagtatayo siya ng isang imperyo. Nag-load ang dashboard. Ang asul at puting interface ng corporate banking portal ay pumuno sa screen. Ang unang napansin ko ay ang balance sa main operating account. 2.1 milyong pesos. Napakurap ako. Mataas yun. Nung huling humingi ng pera sa akin si Paolo, 3 linggo na ang nakakaraan, sinabi niyang overdrawn ang account. Sinabi niyang hindi niya mabayaran ang server hosting fees. Nagmakaawa siya para sa 100,000 piso. Inilipat ko yon mula sa aking emergency fund. Nagsinungaling siya. Nanamdaman ko ang lamig sa likod ng aking leeg. Kinlik ko ang transaction history. Inilagay ko ang filter para sa huling 70 araw. Lumabas ang listahan. Daan-daang linya ng text. Nagsimula akong magbasa. Inasahan kong makakita ng mga business expenses, server costs, software licenses, payments sa mga freelancer, o baka upa sa opisina. Sa halip, nakita ko ang shopping list para sa bakasyon ng isang milyonaryo. May 12. The Bridal Suite BGC. 225,000 pesos. May 14. Lux Florals and Event Design. 410,000 pesos. May 15.
Vintage limousines, 60,000 pesos. May 18. Personal shopper, 170,000 pesos. Naubusan ako ng hininga. Yumapit ako sa screen. Binabayaran nila ang kasal gamit ang business loan. Ang loan na ginagarantiya ko. Kung mabigo ang negosyo, kung hindi nila ito mabayaran, hindi si Paolo ang hahabulin ng bangko. Wala siyang assets. Ako ang hahabulin nila. Kukunin nila ang sahod ko. Sisirain nila ang credit score ko. Ako ang nagbabayad para sa kanilang party. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. Lalo pang lumala. June 1, Amanpulo Resort and Spa, prepayment, 750,000 pesos. June 2, Emirates Airlines First Class X2, 900,000 pesos. Nasusuka ako. Itinakip ko ang aking kamay sa aking bibig. 900,000 piso para sa mga plane tickets. Nagmamaneho ako ng sasakyan na mas mababa pa ang halaga sa isa sa mga ticket na iyon. Bumibili ako ng generic na tinapay para makatipid ng 50 piso, habang sila ay lilipad na first class patungong Amanpulo gamit ang aking credit. Ang galit ay nagsimulang tumaas, mainit at nakakasakal. Ngunit pinigilan ko ito. Kailangan kong makita ang lahat. Kinlik ko ang loans tab. Ito ang malaking bagay. Ang Startup Capital Loan, 2.5 milyong pesos. Sa huling 2 taon, nagpapadala ako kay Paolo ng 40,000 pesos bawat buwan para makatulong sa pagbayad ng loan na ito. Sinabi niya sa akin na ang interest rate ay pabago-bago at tumaas ito. Sinabi niya sa akin na ang negosyo ay hindi pa kumikita ng sapat para masakop ang buong buwanang bayad. Nagpapadala siya sa akin ng text messages. Hey sis, gipit kami ngayong buwan. Pwedeng ipadala ang 40,000? Ayokong tawagan ka ng bangko. Isang pananakot na nakabalot sa pakiusap. Ayokong tawagan ka ng bangko. Kaya, nagbayad ako bawat buwan. Itinuring ko itong parang bill. Upa, kuryente, utang ni Paolo. Tiningnan ko ang loan status sa screen. Loan ID number 88,392B. Status, closed/paid in full. Petsa ng pagsasara, Disyembre 12, 6 na buwan nang nakakaraan. Ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang ugong ng refrigerator ay tila huminto. Ang ulan sa labas ay tila huminto. Paid in full, 6 na buwan nang nakakaraan. Pinakatitigan ko ang petsa, Disyembre 12. Ibig sabihin, para sa Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo at Hunyo, nagpadala ako kay Paolo ng 40,000 piso bawat buwan para sa isang utang na wala na, kabuuang 240,000 piso. Ninakawan niya ako ng halos 1,400,000 sa direktang cash, bukod pa sa libu-libong mapanlinlang na gastos sa card. Nagbukas ako ng bagong tab at nag-log in sa aking sariling bank account. Tiningnan ko ang mga transfer. Nandun sila. Transfer to Paolo Miller, 40,000. Transfer to Paolo Miller, 40,000. Bumalik ako sa business account. Naghanap ako ng incoming transfers mula sa akin. Walang lumabas. Naghanap ako sa personal account ni Paolo na nakalink para sa overdraft protection. Doon ko nakita. Kinukuha niya ang pera ko, inilalagay sa kanyang personal checking account at ginagastos ito. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito maling bookkeeping. Ito ay pagnanakaw. Ang sarili kong kapatid ay ninanakawan ako. Ang mga magulang ko, na tiyak na alam na bayad na ang loan,
dahil ipinagmamalaki nila kung gaano kaganda ang takbo ng negosyo, hinayaan nila siyang gawin ito. Sumandal ako sa aking matigas na kahoy na upuan. Parang namanhid ako. Lahat ng oras na naupo ako sa mga family dinner. Lahat ng oras na nakinig ako kay Bianca na nagkukwento tungkol sa kanilang hirap sa wedding planning. Lahat ng oras na sinabihan ako ng tatay ko na kailangan kong maging mas mapagbigay. Pinagdatawanan nila ako. Sigurado ako. Paano silang hindi matatawa? Ako ang kapaki-pakinabang na tanga. Ako ang gintong bibe na nangingitlog tuwing hihingi sila at hindi man lang nila ako kailangang pakainin. Naisip ko ang pinto ng kusina kung saan ako ipinatapon ni Bianca. Masisira mo ang aesthetic. Iyon ang pinakatotoong bagay na sinabi niya. Sinira ko ang aesthetic dahil ako ang realidad. Ako ang gastos. Ako ang paggawa. At walang gustong makita ang paggawa habang tinatamasa nila ang luho. Tiningnan ko ulit ang screen ng laptop. Ang mga numero ay malinaw at itim. 2.1 milyong pesos available credit. Guarantor, Tala Miller. Hindi ako kapatid. Hindi ako anak. Ako ay isang utility tulad ng kumpanya ng kuryente. Tulad ng kumpanya ng tubig. At ano ang nangyayari kapag hindi ka nagbayad ng utility bill? Ano ang nangyayari kapag nagnakaw ka ng kuryente? Namamatay ang ilaw. Inabot ko ang screen at hinawakan ng linyang nagsasabing paid in full. Ang aking kalungkutan ay naglaho. Ang pighati ng naramdaman ko sa loob ng sasakyan ay wala na. Sa halip, merong isang bagay na malamig, matigas, at napakatalim. Hindi ko kailangan ng paumanhin. Hindi ko kailangan na mag-sorry sila. Ang mga paumanhin ay mga salita lamang. Ang mga salita ay libre. Hindi pinahahalagahan ng pamilya ko ang mga libreng bagay. Ang pinahahalagahan lang nila ay pera. Kaya, kakausapin ko sila sa tanging langguwahe na naiintindihan nila. I-audit ko sila. Inilipat ko ang aking mouse sa settings tab. Kinlik ko ang guarantor controls. Hindi na mabilis ang tibok ng puso ko. Ito ay tumitibok ng mabagal at matatag na parang tambol ng digmaan. Sige, sabi ko sa bakanteng silid. Tingnan natin kung gaano nyo kamahal ang aesthetic kapag kayo na ang magbabayad para dito. Humanda na akong mag-click. Ang screen ng laptop ang tanging pinagmumulan ng ilaw sa aking madilim na apartment. Ang asul na kinang ay nagbibigay liwanag sa aking muka. Nakaupo ako ng walang galaw. Ang ulan sa labas ay naging bagyo na, humahampas sa manipis na bintana. Ngunit sa loob, ang lahat ay tahimik. Nakatitig ako sa guarantor controls panel. Isang simpleng pahina lamang ito. Ilang linya ng text at ilang toggles. Mukhang sobrang boring para sa isang bagay na napakamapanira. Primary guarantor, Tala Miller. Liability status, 100%. Administrative rights, full. Sa ibaba ng pangalan ko, may isang seksyon na may pamagat na Authorization and Security. At doon, sa pulang text, ay ang link, Revoke Guarantor Status and Freeze Credit Lines. Itinapat ko ang mouse cursor sa ibabaw nito. Ang maliit na puting arrow ay naging isang tumuturong kamay. Ang isip ko ay nagsimulang maglaro sa akin. Ito ang lumang programming. Ang mabait na kapatid programming. Huwag mong gawin, Tala. Linggo ng kasal niya ito. Malupit ito. Kapatid mo siya. Nagkamali lang siya. Mawawasak ang nanay at tatay. Sisirain mo ang pamilya. Huminto ako. Ang kamay ko ay nakatigil.
Naisip ko ang Pasko nung nakaraang taon. Binigyan ko ang lahat ng mga pinag-isipang regalo. Binilhan ko ang nanay ko ng cashmere scarf na gusto niya. Binilhan ko si tatay ng vintage record player. Binilhan ko si Paolo ng smartwatch. Binigyan nila ako ng gift card sa grocery. Alam naming mahilig kang magluto, sabi ni nanay habang nakangiti ng tuyo. At alam naming gipit ka sa pera. Gipit ako sa pera dahil ako ang nagbabayad ng kanilang mga bill. Naisip ko ang pagpapatapon sa akin sa kusina kanina. Ang paraan ng pagtingin sa akin ni Bianca na parang basura ako, parang dumi sa kanyang perpektong puting mantel. Hindi ka bagay sa aesthetic. Gumana ang daliri ko sa trackpad. Hindi ako ang sumisira sa pamilyang ito, sabi ko ng malakas. Ang boses ko ay matatag. Itinitigil ko lang ang mga subsidy. Pinindot ko ito. Click. Isang pop-up window ang lumabas sa gitna ng screen. Isa itong warning box na may dilaw na tatsulok. Warning. Revoking guarantorship action. Immediate freeze of credit facility number 88,392. Consequence: all associated cards will be declined. All recurring payments, server hosting, payroll, vendor payments will be halted immediately. The bank will issue a demand for payment in full to the primary business entity. Are you sure you want to proceed? May dalawang button. Cancel at confirm. Tiningnan kong salitang confirm. Kung i-click ko ito, ang mga credit card ni Paolo, ang mga kasalukuyang nagbabayad para sa champagne sa Taguig at sa villa sa Amanpulo ay titigil sa paggana. Ang mga server na nag-host ng kanyang app ay susubukang mag-charge sa card bukas ng umaga para sa monthly fee. Ang charge ay tatalbog. Ang hosting company ay hindi nakikipagbiruan. Isasara nila ang mga server sa loob ng ilang oras. Ang kanyang website ay magdidilim. Ang kanyang app ay mag-crash. Ang kanyang mga investor ay makakakuha ng service unavailable errors. Ito ang nuclear option. Ngunit tiningnan ko ang tab na nakabukas pa rin sa background. Loan paid in full. Disyembre 12. Transfer to Paolo Miller. 40,000. Ninakawan niya ako. Tiningnan niya ako sa mata at ninakawan ako buwan-buwan. Hindi siya nagkamali. Pumili siya. Inilipat ko ang cursor sa confirm. Hindi ko ito hinampas. Hindi ako umiyak. Naglapat lang ako ng mahinahong presyon gamit ang aking hintuturo. Click. Ang screen ay naging puti sandali habang nagpo-process ito. Pagkatapos ay isang berdeng banner ang lumabas sa itaas ng pahina. Success. Guarantor status revoked. Assets frozen. Notices sent. Tapos na. Naupo ako doon at naghintay na makaramdam ng masama. Naghintay sa panic. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, naramdaman kong malinis ako. Hindi pa ako tapos. Pumunta ako sa server hosting account. Meron din akong login doon dahil ako ang nag-setup ng account noong masyadong busy si Paolo sa networking. Nag-login ako. Billing status. Active. Payment method. Business visa ending in 4490. Kinlik ko ang edit payment method. Dinilit ko ang card. Pagkatapos ay pumunta ako sa administrative access. Nakita ko ang email ni Paolo na nakalista bilang admin. Nakita ko ang email ni Bianca bilang viewer at ang sa akin bilang root user. Kinlik ko ang pangalan ni Paolo. Remove user. Click. Kinlik ko ang pangalan ni Bianca. Remove user. Click. Pinalitan ko ang root password sa isang random na string ng 20 characters na isinulat ko sa isang sticky note. Ngayon,
Kahit gusto nilang mag-login para i-update ang payment method, hindi nila magagawa. Nakulong sila sa labas ng sarili nilang kumpanya. Ang tanging tao na pwedeng magbukas ng ilaw ay ako. Isinara ko ang browser tab. Sumandal ako at huminga ng malalim. Isang mahaba at malalim na hininga na nagpawala ng hangin sa aking baga. Tiningnan ko ang aking telepono sa mesa. Tahimik ito. Alauna na ng madaling araw ng linggo. Ang mga kompyuter ng bangko ay nag-uusap na ngayon sa isa't isa. Ang mga signal ay naglalakbay sa mga fiber optic cables. Ang freeze ay kumakalat na sa buong sistema. Sa isang database, may switch na pinitik. Ang credit card sa pitaka ni Paulo, ang ginagamit niya siguro ngayon para bumili ng drinks para sa kanyang mga groomsmen, ay isa na lamang piraso ng plastic. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ko sila binlock. Hindi. Gusto kong makita ito. Gusto kong makita ang sandali na mapagtatanto nilang sarado na ang ATM. Pumunta ako sa kusina at ibinuhos ang tira ng malamig na kape sa lababo. Hugasan ko ang mug. Pinunasan ko ito. Itinabi ko ito sa kabinet. Naglakad ako sa aking kwarto. Hinubad ko ang damit na isinuot ko sa kasal. Isinabit ko ito ng maayos. Nagsuot ako ng aking pajama at malambot na t-shirt. Humiga ako sa kama at hinila ang duvet hanggang sa aking baba. Ang ulan ay humahampas pa rin sa bintana, pero ngayon parang tunog na ito ng palakpakan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi ako nag-aalala tungkol sa pera. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi ko ginagastos ang akin para sa kanila. Kinabukasan, linggo, nagising ako ng 7:00 ng umaga. Ang internal clock ko ay hindi ako pinapayagang matulog ng matagal, kahit weekend. Ang bagyo ay lumipas na. Ang langit sa labas ay kulay abo. Nakahiga ako sa kama ng matagal, nakatitig sa kisame. Ito ang bahagi kung saan dapat ay nagpapanik ako. Yung pagsisisi sa umaga pagkatapos ng ginawa. Kadalasan kapag naninindigan ako para sa sarili ko, na bihirang mangyari, agad akong umaatras. Hihingi ako ng tawad. Aayusin ko ito. Ay, sorry, hindi ko kayo mapapahiram ng pera, tay. Heto na, gagawin ko ng paraan. Sorry, hindi ako makakatulong sa pag-overtime, Paulo. Pupunta na ako dyan. Kondisyon na akong mag-ayos ng mga bagay. Ako ang tagapag-ayos. Ngunit habang nakahiga ako doon, inanalisa ko ang nararamdamang yon. Bakit ko ba palaging inaayos? Hindi ito pag-ibig. Napagtanto ko na ngayon na kung pag-ibig ito, makakaramdam ako ng init. Makakaramdam ako ng koneksyon. Ang nararamdaman ko ay obligasyon at takot. Takot na kung hihinto ako sa pagbabayad, hihinto rin silang magkunwaring may pakialam sila. Umupo ako at ibinaba ang aking mga binti sa gilid ng kama. Naisip ko ang sunk cost fallacy. Dinagamit ko ito sa trabaho ko palagi. Isa itong business term. Inilalarawan nito ang tendensya na ituloy ang pag-invest sa isang palpak na proyekto dahil marami ka nang na-invest. Iisipin mo, hindi ako pwedeng huminto ngayon. Nakagastos na ako ng 1 milyon. Kailangan ko itong mapagana. Kaya, gagastos ka pa ng panibagong milyon at mawawala rin iyon. Naglakad ako sa kusina at nagsimulang gumawa ng kape. Ang ritual ay nakakakalma. Iisip ko ang mga investments na ginawa ko sa aking pamilya. Investment isa, emotional labor. Nakikinig ako sa reklamo ni nanay tungkol kay tatay ng ilang oras. Tinulungan ko si Bianca sa pagpili ng kulay ng kasal noong ang iwan ang kanyang mga bridesmaids. Isinulat ko ang business plan ni Paolo dahil hindi siya makapag-focus. Investment 2,
financial capital. Ang matrikula, ang pag-aayos ng sasakyan, ang business loan, ang mga utang na hindi kailanman binayaran, ang regalo sa kasal na muntik ko nang ibigay. Investment 3, loyalty. Nanatili ako sa Maynila sa halip na kumuha ng trabaho sa ibang bansa dahil kailangan ka ng pamilya. Hindi ako nagbabakasyon para maging handa sa kanilang mga crisis. At ano ang return on investment? Tumingin ako sa paligid ng aking kusina. Ang ROI ay isang upuan sa tabi ng pinto ng kusina. Ang ROI ay ang pagsisinungaling sa akin tungkol sa pagbabayad ng loan. Ang ROI ay ang pagtalikod sa akin at pagtawa sa likod ko. Ang proyekto ay isang kabiguan. Ang pamilya ko ay isang palpak na startup at ako ang naging angel investor na nagpapanatili nito sa life support sa loob ng 1 dekada. Kung negosyo lang ito, tinapos ko na ang aking mga pagkalugi 5 taon na ang nakakaraan. Ililiquidate ko ang mga asset at aalis na ako. Pero dahil pamilya ito, patuloy akong nagbubuhos ng pera sa isang itim na butas. Dinala ko ang aking kape sa bintana. Napagtanto ko na hindi ako nakikitungo sa family dynamics. Nakikitungo ako sa isang parasitic relationship. Ang isang parasito ay hindi galit sa host. Kailangan ng parasito ang host. Hindi ako galit ni Paulo. Kailangan niya ako, pero hindi niya ako nirerespeto. Hindi mo nirerespeto ang bagay na kinakain mo. Inaasahan mo lang na nandoon ito. Humigop ako ng mainit na kape. Hindi na ako ang host, mahina akong sabi. Ako ang scalpel. Pinuputol ko na sila. Ang telepono ko ay nag-vibrate sa counter. Isang maikling vibration. Lumingon ako at tiningnan ito. Ang screen ay umilaw. Text message mula kay Paulo. Hey, card got declined sa hotel breakfast. Weird. Pwedeng patingin ng bank login? Baka fraud trigger lang o kung ano. Ayusin mo ASAP. Naiinis na si Bianca. Pinakatitigan ko ang mensahe. Ayusin mo ASAP. Walang good morning. Walang sorry tungkol kagabi. Walang ayos ka lang ba? Basta ayusin mo. At naiinis na si Bianca. Hindi pa niya alam. Akala niya glitch lang ito. Akala niya empleyado pa rin niya ako. Hindi ako sumagot. Pagkalipas ng 5 minuto, isa pang vibration. Text mula kay Paulo. Tala, sagutin mo ako. Patay ang card. Sinubukan ko rin ng isa pa. Nakakahiya. Mag-login ka at alisin ang hold. Humigop ulit ako ng kape. Masarap ang lasa. Pagkalipas ng 10 minuto, nagsimulang tumunog ang telepono. Incoming call. Tatay. Hinayaan ko itong tumunog. Pinanood ko ang pangalang kumikislap sa screen. Tatay. Ang lalaking nagsabi sa akin na pumirma sa loan dahil ako ang responsible. Ang lalaking pinapanood akong magmaneho ng yuping sasakyan habang umiinom siya ng mamahaling wine. Huminto ang pagtunog. Pagkatapos ay nagsimula ulit agad. Incoming call. Paolo. Nagpapanik na siya ngayon. Ang bill sa breakfast ay nandoon at ang kanyang plastic ay walang kwenta. Kinuha ko ang telepono. Hindi ko sinagot. Pinindot ko ang silence button at iniharap ito sa mesa. Hindi ko sila aawayan. Hindi ko ipapaliwanag ang sarili ko. Nakapagsalita na ako. Ang lingguwahe ko ay ang Authorization Revoked banner. Pumunta ako sa aking closet at kumuha ng maong at sweater. Nagbihis ako ng dahan-dahan. May plano ako para sa araw na ito. Pupunta ako sa isang bookstore.
Bibili ako ng libro, iyong hardcover, bago at full price. Pagkatapos, ay pupunta ako sa isang magandang cafe, o-order ng masarap na tanghalian at magbabasa. Gagastos ako ng 2,000 piso para sa sarili ko at yun na ang pinakamagandang perang gagastusin ko kailanman. Habang lumalabas ako ng pinto, nag-vibrate na naman ang telepono. Nilock ko ang pinto sa likod ko, hayaan silang tumawag. Sarado ang bangko. 3 araw. Inabot ng eksaktong 3 araw bago tumama ang realidad sa kanila. Pumasok ako sa trabaho noong Lunes ng umaga na parang isang multo. Naupo ako sa aking cubicle, sumagot sa mga email at nag-update ng spreadsheets para sa aking tunay na trabaho. Tinanong ako ng aking mga katrabaho kung kumusta ang kasal. Maayos naman, sabi ko. Ang gaganda ng mga bulaklak. Hindi ko sinabi sa kanila na ipinatapon ako sa pinto ng kusina. Hindi ko sinabi sa kanila na umalis ako bago pa isilbi ang salad. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam ng kalmado. Alam kong ang bagyo ay umiikot sa paligid ko. Pero sa loob ng aking maliit na radius ng katahimikan, ang hangin ay payapa. Ang telepono ko ay nasa loob ng drawer ng aking desk. Pinatay ko ang ringer, pero iniwan kong bukas ang vibration. Bzzzt, bzzzt, bzzzt. Nag-vibrate ito sa kahoy ng drawer bawat ilang minuto. Parang isang nakulong na insekto. Hindi ko ito tiningnan hanggang lunch. Nang buksan ko sa wakas ang drawer at i-unlock ang screen, nakita ko ang timeline ng kanilang pagbagsak. Nagsimula ito sa pagkalito. Lunes, 9:00 ng umaga. Paolo. Hey, sinusubukang mag-check-in para sa villa upgrade. Card declined. Tawagan ng bangko. Sabi nila account frozen. Tawagan sila ASAP. Nakakahiya ito. Paolo. Tala, nakukuha mo ba ito? Nakatingin na ang concierge sa amin. Paolo. Sinusubukan ko rin ang business Amex. Declined din. Anong nangyayari? Kinain ko ang aking sandwich. Masarap ito. Kumagat ako at binasa ang susunod na alon. Lunes, 10:30 ng umaga. Bianca. Tala, hindi ito nakakatawa. Honeymoon namin ito. Nagpapanik na si Paolo. Ayusin mo ito ngayon. Bianca. Nagtatanong ang tatay ko kung bakit hindi namin mabayaran ang seaplane transfer. Huwag mo kaming pahiya sa harap ng pamilya ko. Inisip ko sila. Nandun sila sa isa sa pinakamagandang lugar sa mundo. Turquoise na tubig, puting buhangin, at nakatayo sila sa reception desk. Pinapawisan, nakikipagtalo sa isang magalang na hotel manager na nagsasabi sa kanila na wala silang credit. Inisip ko ang mukha ni Paolo. Magiging pula siya. Susubukan niyang gamitin ang kanyang CEO voice. Kilala mo ba kung sino ako? Pero hindi sira ang sistema. Ang sistema ay gumagana ng perpekto. Sa unang pagkakataon, ang sistema ay sumasalamin sa katotohanan. Wala silang pera. Nag-scroll ako pababa. Nagbago ang tono, bandang tanghali. Lunes, 12:40 ay 5 ng hapon. Tatay. Tala, sagutin mo ang telepono. Tumawag lang sa akin si Paolo sa wifi. Sabi niya, patay ang lahat ng card. Sabi niya, nilock mo ang accounts. Sabihin mong pagkakamali lang ito. Tatay. Pamilya tayo. Hindi ka nakikipaglaro sa pamilya. Tatay. Huwag kang OA. Alam kong nagtampo ka sa seating chart, pero isip bata ito. Buksan mo ulit ang mga card. Pwede nating pag-usapan ang nararamdaman mo kapag nakabalik na sila. Pag-usapan ang aking nararamdaman. Ang parira lang yon ay nagpahinto sa aking pagnguya.
Sa loob ng 29 na taon, walang may pakialam sa nararamdaman ko. Ang aking nararamdaman ay mga bagay na dapat itago, pigilin o balewalain. Kung malungkot ako, masyado akong sensitive. Kung galit ako, nagpapahirap ako. Ngunit na yun, biglang mahalaga ang nararamdaman ko. Bakit? Dahil ang nararamdaman ko ay may kalakip na presyo. Ibinusa ko ulit ang telepono. Hindi ako sumagot. Bumalik ako sa trabaho. Noong Martes, ang mga text ay naging mga pananakot na. Martes, 8:00 ng umaga. Paolo, alam mo bang pinapatay mo ang kumpanya? Ang server hosting fee ay bukas na. Kung hindi gagana ang card na yun, babagsak ang app. Sinisira mo ang kabuhayan ko dahil lang sa seating chart. Hindi pa rin niya makuha. Akala niya tungkol ito sa isang upuan. Akala niya nagdadabog lang ako. Hindi niya napagtanto na ito ay isang audit. Umuwi ako ng Martes ng gabi. Tahimik ang aking apartment. Naupo ako sa sofa na may baso ng tsaa. Binuksan ko ang aking laptop, pero hindi para ayusin ang anuman. Binuksan ko ito para manood. Nag-login ako sa aking personal email. Mayroon akong mga alerts para sa business accounts. Alert: AWS billing payment failed. Alert: Google Workspace payment failed. Alert: Slack payment failed. Ang mga domino ay nagsisimula ng matumba. Humigop ako ng tsaa. Pagkatapos ay tumunog ang telepono ko. Ang nanay ko yon. Pinakatitigan ko ito. Kadalasan kapag tumatawag si nanay, nakakaramdam ako ng kaba. Ano na naman ang ginawa kong mali? Ano ang kailangan nila? Ngayon, nakakaramdam lang ako ng kuryosidad. Sinagot ko. Hello, Tala? Ang boses niya ay matinis. Umiiyak siya. Paano mo nagawa ito? Paano mo nagawa ito sa kapatid mo? Stranded siya. Hindi man lang siya makabili ng hapunan. May return ticket siya, sabi ko ng mahinahon. At sigurado akong may credit card si Bianca. Hindi yun ang punto, sigaw niya. Siya ang lalaki. Siya ang dapat nagbibigay. Pinapahiya mo siya. Ang tatay ni Bianca ang nagbayad ng hapunan nila kagabi. Sobrang lungkot ni Paolo. Umiiyak ang kapatid mo. Umiyak ako nung Sabado ng gabi, sabi ko, sa parking lot. Oh, tama na yan, bulyaw niya. Ang mga luha ay naglaho agad, napalitan ng galit. Tungkol ito sa upuan, isang hangal na upuan. Sinisira mo ang buhay niya dahil mababa ang tingin mo sa sarili mo. Mag-mature ka na, Tala. Napaka-selfish mo. Palagi kang naiinggit sa kanya. Inggit? Tanong ko. Inggit dahil sumusugal siya. Inggit dahil may malalaki siyang pangarap. Masaya ka na sa maliit mong buhay, sa maliit mong apartment, sa maliit mong trabaho. Pero hindi mo matiis na makita siyang nagniningning. Gusto mo siyang hilahin pababa sa level mo. Nakinig ako sa kanyang mga salita. Idinisenyo ang mga ito para saktan ako. Idinisenyo para iparamdam na maliit ako, pero hindi ito gumana. Nay, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Hindi ako inggit. Ubus na ang pera ko. O ubus na noon hanggang noong Sabado. Anong sinasabi mo? Nakita ko ang accounts. Nakita ko ang loan repayment. Alam kong binayaran na niya ang bank loan 6 na buwan na ang nakakaraan. At patuloy pa rin siyang kumukuha ng pera sa akin. Alam kong gumasto siya ng 1,000,000 piso ng pera ng kumpanya para sa bakasyong ito. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Alam niya. Babayaran ka rin naman niya? Utal niya. Bridge loan lang yon.
May cash flow issues ang mga negosyo. Hindi yon business expense, Nay. Honeymoon yon. At ang loan na binabayaran ko ay hindi bridge loan. Pagnanakaw yon. Fraud. Huwag mong gamitin ang salitang yan, sutsot niya. Kapatid mo siya. Magnanakaw siya, sabi ko. At kasabwat kayo. Kung hindi mo ito ayusin, sabi niya, ang boses niya ay naging mababa at mapanganib. Huwag ka nang mag-abalang pumunta sa Pasko. Patay ka na sa amin. Tiningnan ko ang paligid ng aking tahimik na apartment. Tiningnan ko ang ulan sa bintana. Naisip ko ang Pasko. Ako sa kusina, nagluluto ng 12 oras habang sila ay nanonood ng TV. Ako ang naghugas ng pinggan habang sila ay kumakain ng dessert. Ako ang nakikinig sa kanila habang ipinagmamalaki ang tagumpay ni Paolo. Sige, sabi ko. Ano? Sige, ulit ko. Hindi na ako pupunta. Nabibiro ka lang. Wala kang ibang mapupuntahan. Wala kang kahit sino. Meron akong sarili ko, sabi ko. At meron akong pera ko. Binaba ko ang telepono. Naupo ako doon ng matagal habang hawak ang telepono. Medyo nanginginig ang kamay ko, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Nagawa ko na. Nasabi ko na ang bagay na hindi ko dapat sabihin kailanman. Sinuri ko ulit ang aking email. Alert. Siglotech server suspension notice. Namamatay na ang mga ilaw sa Amanpulo. Namamatay na ang mga ilaw sa BGC. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nagmamadaling maghanap ng flashlight. Naupo lang ako sa dilim at tinatamasa ang kapayapaan. Dumating ang Miyerkules. Ang katahimikan mula sa aking telepono ay mas mabigat na ngayon. Itinigil na nila ang sunod-sunod na pag-text. Ngayon ay nag-iipon na sila ng lakas. Baka kausap na nila ang mga abogado. O baka naghihintay lang sila na bumigay ako. Kumuha ako ng personal day sa trabaho. Kailangan kong mag-isip. Nagmaneho ako sa isang parke malapit sa dagat. Tumigil ang ulan at ang araw ay sumusubok na sumilip sa mga ulap. Naupo ako sa isang bench at pinanood ang mga barko. Naisip ko ang term na glass child. Nabasa ko na ito noon sa isang artikulo. Tumutukoy ito sa isang kapatid ng isang bata na nangangailangan ng maraming atensyon. Ang mga magulang ay tumitingin ng direkta sa glass child para asikasuhin ang isa. Ang glass child ay nagiging invisible. Pero sa pamilya ko, hindi naman may sakit si Paolo. Maingay lang siya. Siya ang bida. Mula noong bata pa kami, si Paolo ang main character. Kung makakuha si Paolo ng C sa math, kukuha sila ng tutor at papangakuan siya ng regalo kapag nakakuha ng B. Kung makakuha ako ng A sa math, sasabihin lang nila, "Magaling Tala, hindi kami kailangan mag-alala sa iyo." Hindi kami kailangang mag-alala sa iyo. Iyon ang mantra ng aking kabataan. Naalala ko ang aking 10 kaarawan. May laro ng soccer si Paolo noong araw na yon at natalo siya. Umiiyak siya sa sasakyan. Ginugol ng mga magulang ko ang buong biyahe pa uwi para aliwin siya. Binilhan siya ng ice cream para bumuti ang pakiramdam niya. Kinain namin ang ice cream. Walang gumanggit na birthday ko hanggang sa makauwi kami at nagtanong ako kung pwede kaming mag-cake. "Oo, Tala," buntong hininga ni nanay. "Sobrang sama ng loob ni Paolo ngayon. Pwede bang bukas na lang ang cake? Huwag kang selfish." 10 taong gulang pa lang ako noon. Natutunan ko na ang iyong mga pangangailangan ay sekundarya sa kanyang mga mood. Naalala ko noong graduation sa high school. Ako ang valedictorian. Nagbigay ako ng speech. Noong buwan ding yon, huminto si Paolo sa kolehiyo para hanapin ang sarili. Sa dinner ng graduation ko,
Ang usapan ay hindi tungkol sa aking mga grado o kinabukasan. Ito ay tungkol sa matapang na paglalakbay ni Paolo. Naupo ako doon, suot ang aking toga, tumatango lang. Ako ang kalsadang dinadaanan niya. Ang kalsada ay walang pangangailangan. Ang kalsada ay dinadaanan lang. Kung may bitak ang kalsada, tatapalan mo lang ito agad para hindi huminto ang trapiko. Pero hindi lang ako kalsada. Tao ako. Tiningnan ko ang tubig. Bakit ko ba ito tinanggap ng matagal? Dahil inakala ko na ang pagiging low maintenance ay isang birtud. Inakala ko na kung hindi ako hihingi ng anuman, mabait ako. Inakala ko na kung nag-aayos ako ng mga problema, kapaki-pakinabang ako. Napagkamalan ko ang utility bilang pag-ibig. Inakala ko na kung sapat ang pakinabang sa akin, hindi nila ako iiwan. Pero hindi naman nila ako iniwan. Ginamit lang nila ako. Napagtanto ko ang isang nakakatakot na bagay habang nakaupo sa bench na yon. Invisible ako dahil ginawa ko ang sarili kong invisible. Hindi ako gumawa ng eksena. Hindi ako nagsabi ng hindi. Hindi ako humingi ng upuan sa mesa. Tinanggap ko ang upuan sa tabi ng pinto ng kusina matagal na, bago pa ako doon ilagay ni Bianca. Buong buhay ko, nakaupo na ako sa tabi ng pinto ng kusina. Tumayo ako. Malamig ang hangin sa aking muka. Tama na, sabi ko. Ang pagbasag sa pattern ay masakit. Para itong pagbali ng buto. Kapag binasag mo ang salamin, may masusugatan. Sugatan ng nanay ko. Sugatan ng tatay ko. Si Paolo ay nauubusan na ng dugo sa amanpulo. Nasaktan sila dahil ang invisible wall na kinasandigan nila ay biglang nawala. Natumba sila dahil humakbang ako palayo. Pero hindi ko yun kasalanan. Huwag mong isandal ang buong bigat mo sa isang tao na tumatanggi kang makita. Naglakad ako pabalik sa sasakyan. Iba ang pakiramdam ko. Solid ang pakiramdam ko. Hindi na ako gawa sa salamin. Gawa na ako sa laman at buto at galit at pera. Nagmaneho ako sa mall. Pumunta ako sa isang tindahan na hindi ko pinapasokan kailanman. Isang high-end na department store. Pumunta ako sa makeup counter. Matutulungan po ba kita? Tanong ng babae. Oo, sabi ko. Gusto ko ng lipstick. Pula, matingkad na pula. Sigurado ka po? Tanong niya. Tinitingnan ng aking simpleng damit. Baka mas bagay sa inyo ang neutral tone. Hindi, sabi ko. Gusto ko ang pula. Iyong nagsasabing, tingnan niyo ako. Binili ko ito. Nagkakahalaga ito ng 2,000 pesos. Kalokohan. Pumunta ako sa sasakyan at isinuot ito habang nakatingin sa rearview mirror. Ang mga labi ko ay nagniningning na pula. Tumingin ako sa salamin at nakita ko si Tala. Hindi ang kapatid, hindi ang anak, hindi ang wallet. Ako lang. Ngumiti ako. Dahil sa pulang lipstick, lalong pumuti ang aking mga ngipin. Lalo pang kuminang ang aking mga mata. Sinuri ko ang aking telepono. Wala pa ring paumanhin, pero may email mula sa AWS support. Subject, Final Termination Notice. Body, your account is in arrears. Services have been suspended. Data deletion will commence in 48 hours. Tiningnan ko ang email. Data deletion. Ang app code ni Paolo. Ang customer database niya. Ang kanyang imperyo. Nakalagay ang lahat sa isang server na malapit ng burahin dahil hindi niya kayang magbayad ng 10,000 pisong bill nang wala ang tulong ko.
Pwede ko siyang iligtas. Pwede akong mag-log in, ilagay ang credit card ko, at iligtas siya. 2 minuto lang ang kailangan. Tiningnan ko ang aking pulang mga labi sa salamin. Hindi ngayon, bulong ko. Pinaandar ko ang sasakyan. Hindi na ako ang glass child. Ako na ang pader na semento. At kababangga lang nila sa akin. Huwebes. Ang katahimikan ay nabasag pero hindi sa pamamagitan ng text, kundi ng isang legal notification. Nasa trabaho ako nang makatanggap ako ng email mula sa isang abogado, si Attorney Santos, na kumakatawan sa Siglotech at kay Paolo Miller. Isa itong demand letter. Sinasabi nito na ang aking mga aksyon, ang pag-revoke ng guarantor status at pagtanggal ng payment methods, ay bumubuo ng breach of fiduciary duty at intentional interference with business relations. Nagbabanta silang kakasuhan ako kung hindi ko agad ibabalik ang access. Binasa ko ang sulat sa aking cubicle. Nagsimulang manghinig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Kakasuhan nila ako. Ninakawan nila ako. Pinahiya nila ako. At ngayon, kakasuhan nila ako. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ko tinawagan si nanay. Hindi ko tinawagan si Paolo. Tinawagan ko si Attorney Ramos. Si Attorney Ramos ay dating kaibigan ng aking lolo. Isa siyang contract lawyer. Hindi siya mahal maningil, pero matapang siya. Siya ang sumuri sa orihinal na loan documents, 3 taon ang nakakaraan. Naalala ko ang sinabi niya sa akin noon. Tala, masamang ideya ito, pero kung itutuloy mo, magdadagdag tayo ng call-on-demand clause. Ibig sabihin, kung mag-default ang borrower o gamitin ang pondo sa maling paraan, pwede mong hingin ang buong bayad ng iyong guaranteed portion agad-agad. Pinirmahan yun ni Paolo nang hindi binabasa. Masyado siyang abala sa pagpili ng kanyang office chair. Attorney Ramos, sabi ko nang sumagot siya. Si Tala Miller po ito. Tala? Ang boses niya ay paos. Naghihintay ako kung kailan ka tatawag. Nabalitaan ko ang tungkol sa kasal mula sa pamangkin ko. Sabi niya, umalis ka raw. Umalis nga po ako, sabi ko. At ngayon, nababanta silang kakasuhan ako. Ipadala mo sa akin ang sulat, sabi niya. Ipinasa ko ito. Pagkalipas ng ilang minuto, tumawag siya ulit. Tumatawa siya. Isang biro ito, Tala. Wala silang kaso. Ikaw ang guarantor, hindi empleyado. May karapatan kang bawiin ang iyong suporta anumang oras, lalo na kung may ebidensya ng financial mismanagement. May ebidensya ba tayo? Meron po akong bank records na nagpapakita na binayaran na niya ang bank loan 6 na buwan ang nakakaraan. Pero patuloy pa rin siyang kumukuha ng pera sa akin. At may mga records ako na ginamit niya ang business account para sa honeymoon. Maganda, sabi ni Ramos. Fraud yan, Tala. Criminal fraud. Pwede natin siyang ipakulong, pero hula, kung ayaw mong ipakulong ang kapatid mo. Huminto ako. Gusto ko ba? Hindi yon hustisya. Trahedya yon. Ayoko siyang nasa selda. Gusto ko siyang nasa realidad. Walang kulungan, sabi ko. Gusto ko lang makawala. Gusto ko ang pera ko pabalik at gusto ko silang lumayo sa akin. Kung ganon, gagamitin natin ang nuclear option, sabi ni Ramos. Ang call-on-demand clause. Dahil epektibo kang naging private lender sa nakalipas na 6 na buwan, at dahil ang credit mo ang nag-secure ng kanyang mga assets, pwede nating hingin ang bayad. Hinihingi natin ang pagbabayad ng 2.5 milyong pesos na garantiya plus ang mga ninakaw na pondo. Agarang bayad. At kung hindi siya makakabayad, kukunin natin ang mga assets.
Ang sasakyan, ang mga computer, ang intellectual property, liliquidate natin ang Siglotech. Gawin mo, sabi ko. Sigurado ka ba, Tala? Kapag na-feel na natin ito, wala nang balikan. Giyera na ito. Tiningnan ko ang bahid ng pulang lipstick sa aking coffee cup. Silang nagumpisa ng giyera, Atty. Ramos. Tinatapos ko lang. Sige, i-file ko na ang motion na yon at magpapadala ako ng sagot kay Attorney Santos. Mapupunta ito sa mesa nila sa loob ng 1 oras. Binaba ko ang telepono. Naupo ako doon at naghintay. 1 oras ang lumipas, 2. Pagkatapos ay nagsimulang gumuho ang internet. Pumunta ako sa website ng Siglotech. Error 404. Site not found. Sinuri ko ang app sa telepono ko. Connection error. Sinuri ko ang LinkedIn. Nakita ko ang mga post mula sa 2 sa mga empleyado ni Paolo. Mukhang maghahanap na ako ng bagong trabaho. Biglang gumuho ang Siglotech. Servers down, payroll bounced. CEO is in Amanpulo and not answering. Startup life is wild. Nangyayari na. Ang istruktura ay bumabagsak. Kung walang credit ko para sumuporta, tinanggal na ng bangko ang saksakan. Kung walang bangko, ang mga vendor ay umalis na. Kung walang mga vendor, ang produkto ay naglaho. Nakakamangha kung gaano karupok ang lahat ng iyon. Umasta siyang parang isang higante sa industriya. Pero isa lang pala siyang bata na may credit card na sagad na ang limit at isang kapatid na binaliwala niya. Ang telepono ko ay nagsimulang mag-vibrate. Hindi text na yun. Baha ng mga tawag at mensahe. Paolo. Tala, anong ginawa mo? Tumawag ang abogado ko. Sabi niya hinihingi mo ang 8 milyong pesos. Nababaliw ka na ba? Paolo. Ang mga investor ay tumatawag sa akin. Hindi nila mabuksan ang dashboard. Tala, ibalik mo ito ngayon. Paolo. Tala, sorry na, okay? Sorry tungkol sa upuan. Sorry tungkol sa pera. Ibalik mo na ito. Pinanood ko ang pagpasok ng mga text. Sorry na siya. Sorry siya dahil dumating na ang mga konsekwensya. Hindi siya sorry noong pinaupo niya ako sa pinto ng kusina. Hindi siya sorry nung nabook siya ng first class tickets. Sorry lang siya ngayon dahil bumabagsak na ang talim ng gilyotina. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko si Atty. Ramos ang magsalita. Umuwi ako ng maaga. Nagprint ako ng isang spreadsheet. Isang listahan ito ng bawat pisong ibinigay ko sa kanila sa loob ng 10 taon. Matrikula, upa, bailouts, ang mga ghost loan payments, ang mga gastos sa kasal. Ang kabuuan ay 7.8 milyong pesos. Halaga na iyon ng isang bahay, isang retirement fund, isang buhay, at wala na ito. Pero ngayon, meron akong papel na nagsasabing utang ito at kolektahin ko ito. Naupo ako sa aking sala at naghintay. Alam kong darating sila. Puputulin nila ang honeymoon. Lilipad sila pabalik. Pupunta sila rito para sigawan ako ng personal. Tiningnan ko ang pinto. Nagpakabit ako ng mabigat na security chain 2 araw na ang nakakaraan. Nilak ko ang deadbolt, isiningit ko ang chain sa slot. Hindi na ako ang tagapamayapa. Ako na ang collection agency. Nangyari ito noong Biyernes ng gabi. Bumalik ang ulan. Humahampas ito sa mga bintana. Isang marahas na bagyo. Narinig ko muna ang sasakyan. Mga gulong na kumakaladkad sa basang kalsada. Mga pintuan ng sasakyan na malakas na isinasara.
Pagkatapos ay mabibigat na yabag ng paa sa hagdan ng semento. Bang! 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 Mga kamao sa pinto ko. Tala, buksan mo itong pinto. Si tatay yon. Tala, alam kong yan ka sa loob. Buksan mo. Si Paolo yon. Kumakaba ang dibdib ko. Eto na yon. Ang pisikal na komprontasyon. Ang dating tala ay agad na magbubukas ng pinto. Umiiyak sana siya. Nagmamakaawa sana siya ng tawad. Ang bagong tala ay humigop ng tubig. Naglakad ako sa pinto. Hindi ko muna binuksan ang deadbolt. Umalis na kayo, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, pero sapat ang lakas para marinig sa labas. Buksan mo ang pinto, Tala, sigaw ni Paolo. Mukhang nawawala na siya sa sarili. Sira na ang lahat. Ang mga investor ay umalis na. Patay na ang kumpanya. Naririnig mo ba ako? Patay na. Alam ko, sabi ko. Pinatay ko. Nagkaroon ng katahimikan. Isang gulat na katahimikan. Ikaw, ang boses ni Bianca. Nandun din siya. Kailangan namin lumipad pauwi sa economy class. Alam mo ba kung gaano yon kahiya-hiya? Kailangan naming humiram ng pera sa tatay ko para lang makaalis sa isla. Mabuti, sabi ko. Ngayon, alam nyo na ang pakiramdam ng kailangang mangutang. Tala, buksan mo itong pinto ngayon din, sabi ng nanay ko. Ang boses niya ang pinaka nakakatakot. Iyong boses, nanay, na nag-uutos ng pagsunod. Kailangan nating pag-usapan ito bilang isang pamilya. Hindi tayo pamilya, sabi ko. Isa tayong business arrangement at ang kontrata ay tapos na. Buksan mo ang pinto? Isinali ni Paolo ang kanyang balikat sa pinto. Gumingit ang kahoy. Binuksan ko ang deadbolt. Binuksan ko ang pinto pero nakakabit ang security chain. Gumukas lang ang pinto ng 4 na pulgada. Nakita ko sila sa pagitan ng bitak. Mukha silang kawawa. Si Paolo ay hindi nag-ahit. Suot ang gusot na linen na damit mula sa resort. Ang mukha niya ay pula. Si Bianca ay magulo ang buhok. Ang makeup ay kalat-kalat. Basa at malamig sila. Ang nanay at tatay ko ay mukhang matanda. Mukhang takot. Nakita nila ako. Nakasuot ako ng malinis na sweater. Ang buhok ko ay maayos ang suklay. Suot ko ang pulang lipstick. Tiningnan ko sila sa siwang. Tala, sabi ni tatay lumalapit. Alisin mo ang chain. Papasukin mo kami. Aayusin natin ito. Pwede mong tawagan ng abogado. Pwede mong bawiin ang demand. Hindi, sabi ko. Kinuha ko ang sobre sa mesa malapit sa pinto. Isiniksik ko ito sa siwang. Tumama ito sa dibdib ni Paolo. Sinalo niya ito. Ano ito? Yan ang bill, sabi ko. Binuksan niya ito. Tiningnan niya ang spreadsheet. 8 milyong pesos? Pangutya niya. Baliw ka na. Wala akong ganitong pera. Alam kong wala, sabi ko. Pero meron kang assets. Meron kang sasakyan. Meron kang kondo sa BGC. Meron kang mga kagamitan. Ililiquidate natin ang lahat. Kukunin mo ang sasakyan ko? Tumingin sa akin si Paolo na may tunay na horror. Pero kapatid mo ako. Hindi, sabi ko. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Hindi mo ako kapatid niya yon. Ako ang lender mo at ikaw ay nasa default. Tala, please, hikbi ni nanay. Inabot niya ang kamay sa siwang, sinusubok ang hawakan ng braso ko. Huwag mong gawin ito, mahal ka namin. Umatras ako. Ang kanyang mga daliri ay humawak lamang sa hangin. Hindi niyo ako mahal, mahina akong sabi.
Mahal nyo na nagbabayad ako para sa mga bagay. Mahal nyo na inaayos ko ang mga bagay. Mahal nyo na hindi ako nagrereklamo. Pero hindi nyo ako mahal. Kung mahal nyo ako, hindi nyo ako paupuin sa pinto ng kusina. Kung mahal nyo ako, hindi nyo ako nanakawan habang lilipad kayo ng first class. Pagkakamali lang yon, sigaw ni Paolo. Babayaran naman kita kapag lumaki na ang kumpanya. Hindi kailanman lalaki ang kumpanya mo, Paolo, sabi ko. Dahil ginagastos mo ang kita sa mga bulaklak at bakasyon bago mo pakitain. Hindi ka CEO. Isa kang bata na nakikipaglaro ng dress-up gamit ang pera ko. Mukha siyang susuntukin ng pinto. Meron kayong 30 araw para sumagot sa abogado, sabi ko. Kung hindi kayo magbabayad, tutuloy kami sa asset seizure. Sabik na doon si Attorney Ramos. Hindi na kita kakausapin kailanman, tili ni Bianca. Uninvited ka na sa buhay namin. Bianca, sabi ko, habang nakatingin sa kanyang malalamig na mata. Umalis ako sa kasal nyo. In-uninvite ko ang sarili ko. Tiningnan ko ang aking mga magulang sa huling pagkakataon. Umuwi na kayo, sabi ko. Ayusin nyo ang sarili nyong pera. Mag-figure out kayo. Retired na ako. Tala, sigaw ni tatay. Isinara ko ang pinto. Nilock ko ang deadbolt. Click. Narinig ko silang sumisigaw pa ng 1 minuto. Pagkatapos ay narinig ko silang nag-aaway na sa isa't isa. Sabi ko sa'yo, tawagan mo siya. Manahimik ka, Paolo. Kasalanan mo ito. Bakit hindi mo siya pinigilan, tay? Pagkatapos ay mga yabag ng paa pababa. Pintuan ng sasakyan na sumasara, mga gulong sa kalsada, at pagkatapos ay katahimikan. Isinandal ko ang aking noo sa malamig na kahoy ng pinto. Ang puso ko ay mabilis ang tibok, pero hindi ito masakit. Pakiramdam ko ay katatapos ko lang tumakbo sa isang marathon. Pagod na pagod ako, pero tapos na ako. Naupo ako sa sahig. Tiningnan ko ang bakanteng apartment. Tapos na. Ang dubleng buhay ay tapos na. Ang mga kasinungalingan ay tapos na. Nag-iisa ako. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako malungkot. Malaya ako. Sabado ng umaga, eksaktong 1 linggo mula noong kasal. Ang araw ay sumisikat. Isang bihirang magandang araw sa Maynila. Ang bagyo ay hinugasan na ang lahat. Ginugol ko ang umaga sa paglilinis. Nilinis ko ang aking apartment. Pinunasan ko ang mga sahig. Hugasan ko ang mga bintana. Pagkatapos ay nilinis ko ang aking digital na buhay. Naupo ako sa aking computer. Dinelete ko ang folder ng Siglotech. Dinelete ko ang wedding budget spreadsheet. Dinelete ko ang family loans tracker. Binuksan ko ang aking contacts sa telepono. Nag-scroll ako kay nanay. Block contact. Nag-scroll ako kay tatay. Block contact. Nag-scroll ako kay Paolo. Block contact. Nag-scroll ako kay Bianca. Block contact. Hindi ko ito ginawa dahil sa galit. Ginawa ko ito dahil sa pangangailangan. Kailangan ko ng quarantine. Kailangan ko ng oras para maghilom nang wala ang kanilang mga boses sa aking isipan. Baka balang araw, pagkalipas ng maraming taon, i-unblock ko sila. Baka. Pero hindi na yon. Gumawa ako ng kape at naupo sa aking maliit na balcony. Pinanood ko ang mga taong naglalakad sa kalsada sa ibaba. Mga magkasintahang may hawak na kamay. Mga taong naglalakad ng aso.
Naisip ko ang Peacekeeper's Paradox. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtatangkang panatilihin ang kapayapaan. Pero ang mga tagapamayapa ay hindi mapayapa. Para panatilihin ang kapayapaan, kailangan mong sipsipin ang giyera. Kailangan mong tanggapin ang mga dagok para hindi maramdaman ng iba. Kailangan mong lunukin ang galit mo para manatiling kalmado ang iba. Ang tagapamayapa ang pinakawasak na tao sa loob ng silid. Sa paghakbang ko palayo, sa paggawa ko ng isang labanan, sa wakas ay natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Tahimik na. Nabawasan ako ng halos 8 milyong pesos na dapat ay mayroon ako. Baka hindi ko na mabawi ang perang yon. Baka mag-declare ng bankruptcy si Paolo. Baka wala akong makuha. Pero mayroon akong sahod ko. Mayroon akong credit score ko. Mayroon akong kinabukasan ko. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy ulan at mga puno. Napagtanto ko na ang aking halaga ay wala sa aking petaka. Ang aking halaga ay nasa aking mga hangganan, boundaries. Naisip ko ikaw, ang taong nagbabasa nito. Baka ikaw ang tala sa inyong pamilya. Baka ikaw ang nag-aayos ng lahat. Baka ikaw ang nagbabayad ng mga bill o nagpapakalma sa mga away o nakikinig sa mga reklamo. Baka nakaupo ka rin sa tabi ng pinto ng kusina ngayon. Umaasa na kung magpapakabait ka lang ng husto, iimbitahan ka rin nila sa main table. Kailangan mong pakinggan ako. Hindi nila gagawin. Gusto ka nila doon sa tabi ng pinto. Dahil doon, pakiramdam nila ay importante sila. Huwag mong hintayin na makita ka nila. Huwag mong hintayin na bayaran ka nila. Hindi ka nila mababayaran dahil hindi nila iniisip na may utang sila sa iyo. Ang iniisip nila ay pag-aari ka nila. Tumayo ka, kunin mo ang iyong sobre at lumabas sa pinto. Nakakatakot yun. Uulan. Tatawagin ka nilang selfish. Tatawagin ka nilang baliw. Pero magpatuloy ka sa paglalakad. Dahil sa sandaling huminto ka sa pagbabayad para sa iyong upuan sa mesa, iyon ang sandali na mapagtatanto mo na pwede kang gumawa ng sarili mong mesa. Inubos ko ang aking kape. Ibinaba ko ang mug. Tumayo ako at tiningnan ng lungsod. Ang pangalan ko ay Tala. Ako ay 29 na taong gulang. Mayroon akong Yuping Toyota Vios. Mayroon akong maliit na apartment. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, mayroon ako ang aking sarili. At sapat na yon.